Kung tatanggikan kami ay tulungan, kasabay mong babagsak ang lahat ng aming mga kaaway. Mababa na ang tingin nila sa akin. Wala na silang dahilan, igalang ako sapagkat itinakwil na ako ng sarili kong baba. Hindi tayo kailangang madamay sa kasalanang ginawa ni Bagani. At ang binabalak mong gawin? Kung ano ang nararapat. Bagani, hintay mo muna yung paliwanag Amaya, ko. sa totoo lang, ayoko nang marinig ang iyong mga salita. Pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa buong buhay ko ang magtiwala sa iyo. Ang mapanlin lang na kagaya mo ay wala nang karapatang pagtumungtong sa aking balay. Dahil ito ang inyong nais, rahamang gubat. Kung saan ako aalis. Maya, ano nang lagay ng aking Ginoo? Binalita sa akin ni Nabano na pinagtulungan siya ng mga mandirigma. Pawalang galang na sa inyo, maaari niyo ba kami iwan muna ni Bayang? Hindi kailangan umalis ni Lati. Ano man ang sabihin mo sa akin ay maaari niyang marinig. Kung gayon ay kami na lang ang aalis. Makinig ka kami sa aming Ginoo. Mapagkakatiwalaan mo si Lati. Magkasama kaming alabay noon. Bayang, hindi ako nakapagpaliwanag sa Ginoo. Hindi ko nasambit sa kanya na kaya ako lang naman siya pinagkalunod dahil tinakot ako ni Hurahilway. Nasasabihin niya na ako ang may kambal ahas. Makakaasa kang sasabihin ko kay Bagani ang tunay na nangyari. Saka talagang tunay na kaibigan, Bayang. Kung may mga balak tayong gagawin, gawin natin to sa lalong madaling panahon. Pagkat hindi ko maatim na maglingkod sa isang tagapagmanang mapuraw. Huwag kang padalos-dalos. Hindi dapat makahalata ang Raha na nawalan ka ng tiwala sa kanya. Ipagpatuloy mo ang iyong paliglilingkod tulad ng dati. Napabagsak na natin si Bagani. Ngunit meron naman umusbong na panibagong balakid. Ano ngayon ang gagawin natin, Hurahilway? Huwag kayong mabahala. Nasa ating mga kamay ang kalutasan sa ating mga suliranin. Ano pong ibig niyo sabihin? Gagamitin ko si Amaya upang mawala sa landas si Banok. Yang tersayang. Anak, patawarin mo ko kung muli akong nag-alinlangan sa'yo. Matagal na panahon tayong hindi nagkasama. Kaya't hindi ganun katibay ang pagkakilala ko sa'yo. Ako rin naman, Niloy. Napakarami ko pang hindi batid ukol sa inyo. Ngunit nung magpakilala kayo bilang aking Niloy, ibinigay ko sa inyo ang aking buong tiwala. Ni minsan hindi ako nag-alinlangan. Ngunit bakit ako? Tila hanggang ngayon hindi na pa rin ako matanggap ng buong buo. Hayaan mo. Simula ngayon, susuklian ko na ang tiwalang ibinigay mo sa akin. Hindi na ako makikinig sa sasabihin ng ibang tao. Tanging ikaw na lamang ang paniniwalaan ko. Iloy, ano ang inyong mahalagang bagay na sasabihin sa akin? Anak, batid mo na kaya kita ipinagkaisang dibdib kay Bagani ay upang matiyak ang matayog na katayuan natin sa puod na ito. Hindi ba? Alam ko yun, Iloy. Ngunit bukod doon, ay nakipag-isang dibdib ako kay Bagani sapagkat siya'y aking iniibig. Ang lalaking iyong iniibig ay itinakwil ng kanyang amang Raha at tinanggalan ng dangal dahil sa kahihiyang dinulot niya sa kanyang angkan. Bakit niyo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito, Iloy? Tadamantan.
Sapagkat nang dahil sa iyong bana, narurungisan ng ating malinis na pangalan. Nadadamay tayo sa kahihiyang ginawa ni Pagani. At hindi ako makakapayag na bumagsak kasama niya. Kaya nais ko, Marikit, nakalimutan mo na siya. Nais ko na hiwalayan mo na ang iyong bana. Ginoo, nagkausap na ba kayo ng inyong baba? Pinatawad ka na ba niya? Hindi pa. Sa katunayan, pinalayas na niya ako. Wala na akong karapatan tumuloy sa kanyang balay sapagkat itinakwil na ako ng sarili kong baba. Nalulungkot akong marinig ito, Ginoo. Dahil kung hindi ako ipinagkano rin ni Amaya, hindi darating sa ganitong lalo. Ginoo, may kailangan kayong malaman. Pinasasabi. Huwag mo nang guluhin ang isipan ng ating Ginoo. Sa tingin ko ay kung ako ang tatanungin niyo, higit na makabubuti kung lisanin na ninyo ang puod na ito. Mag-umpisa kayo sa ibang ahop kung saan walang nakakakilala sa inyo at walang nakakaalam ng kasalanang nagawa ninyo dito. Bigla kang naglaho, punong alabay. Pagkatapos natin pinag-usapan. Naglakad lamang ako sa tabing dagat upang pag-isipan ng mga sinambit mo. Napagtanto ko na dapat hindi kita nilalabanan. Sa halip makipagtulungan ako sa'yo. Magaling. Hindi na pala kita kailangang pilitin upang sundin ang ipag-uutos ko. Anong nais niyong ipag-utos sa akin? Nais kong alisin mo sa aming landas ang bagong tagapagmana ng kapunuan. Paslangin mo ang batang si Panok. Tama ba ang narinig ko sa inyo? Nais niyong kitiling ko ang buhay ng bata? Tumpak. Nagbibiro kayo. Mukha ba akong nagbibiro? Ngunit bakit kailangan kong paslangin ng bata? Wala siyang kaalam-alam. At wala siyang panganib na dulot sa inyo. Magmula ng hirangin ni Magubat, ang batang si Banok bilang pinunong tagapagmana. Hinatulan na niya ng kamatayan ng aming pood. Anong buti ang isang batang paslit bilang bagong pinuno? Ngunit hindi ko magagawa ang pinag-uutos mo. Hindi ka maaaring tumanggi, Amaya. Sa ibig mo man o hindi, gagawin mo ang ipinag-uutos ko. Sapagkat hawak ko ang buhay mo, alam ko ang lihim na maaari mong ikapahamak. Kaya susundin mo ang iniutos ko. Patayin mo ang batang si Banok sa lalong madaling panahon. Bayang hindi ko magagawang lisanin ang ating puod. Hindi ko kakayaning mawalay sa aking Eloy, sa aking kapatid. At higit sa lahat, sa magiging anak namin ni Marikit. Masusunod ang Ginoo. Tinanggal ng aking baba ang lahat sa akin. Ang aking dangal. Ang aking katayuan bilang tagapagmana. Maging ang karapatan na tumuloy sa kanyang balay. Kaya kung tisin ang lahat ng yun, huwag lang ako mawalay sa mga tao na mahalaga sa akin. Nauunawaan ko kayo, Ginoo. Mabuti kong ganun bayan. Panatag ang aking loob na hanggang ngayon ay ikaw ay nasa aking panig. Hindi ko hihiwalayan ang aking bana. Labis ko siyang iniibig. Ikamamatay ko kapag nawala ako sa kanya. Gamitin mo ang iyong utak, Marikit. Wala nang magandang kinabukasan ang naghihintay sa iyong bana. Susundan siya ng kahihiyang ginawa niya hanggang sa kamatayan. Ganun bang uri ng lalaki ang nais mong makapiling habang buhay? Tama ang iyong Eloy, Marikit. Tanggapin mo na ito na ang katapusan ng inyong pagsasama.
ang isang binukot na katulad mo ay nararapat lamang sa isang magiting at walang kapintasang bana. Hindi, Eloy. Hindi ko matatanggap yun. Ngayon, higit kailanman, kailangan ako ng aking bana sa kanyang tabi. Kaya magiging tapat ako sa kanya at hindi ko siya iiwanan. Mananatili kaming buo. Kaming tatlo na magiging anak namin. Magiging kasiraan ka lamang niya. Pati ang dangal ng ating pamilya ay hihilahin ang huwad na yon sa putikan. Kaya nais kong kalimutan mo na lamang siya. Hindi na natin siya magagamit upang manatiling makapangyarihan sa puod na ito. Yun lamang ba ang tanging mahalaga sa inyo? Oo. At hindi mo susuwayin ang aking ipinag-uutos. Ako ang iyong ilon. At ako ang masusunod. Nagkakamali kayo. Wala kayong karapatang panghimasukan ng buhay ko. Hindi ko iiwanan ang aking bana. Marikit! Marikit! Bakit hindi mo nilahad sa Ginoo pinasasabi ni Amaya na hindi nito hangad na isuplong siya? Napilitan lamang siya dahil sa pananakot ng punong babaylan na isiwalat ang pagkakaroon niya ng kapid na ahas. Dahil kung sabihin ko yung kay Bagani, lalong hindi siya aalis ng puod na to. Bakit ba nais mo umalis ang Ginoo? Dahil kapag narito siya, batid kong makakahadlang ito sa katuparan ng tagna ni Amaya. Dahil alam kong mahal siya nito, mahalagang magampanan ni Amaya ang kanyang kapalaran upang tayo ay lumaya na at manumbalik ang ating banwa. Kaya kahit naaawa ako sa Ginoong pinaglingkuran ko ng tapat, kailangan ko siyang tiisin. May buwan pagkabag ba sa'yo? Bakit malamlamang iyong mukha? Sapagkat tama sila, Yoyo Awi. Sadyang mapanganib ang punong babaylan. Bakit mo naman nasabi yan? May ginawa ba sila laban sa'yo? Wala, Ahak. Ngunit meron silang nais ipagawa sa akin. Anong pinapagawa nila sa'yo? Ipagpaumanin mo muna, Ahak. Hindi ko masasabi sa'yo. Susundin mo ba ang sinasabi ng punong babaylan? Gagawin mo ba ang pinag-uutos nila? Kung hindi ko gagawin ang pinag-uutos niya, mapapahamak ako. Ngunit kung gagawin ko, may mapapahamak. Kung gayon, anong iyong pipiliin? Kung anong nararapat. Upang maisakatuparan ko ang aking tadna. Saan ba kayo pumaroon? Nakahain na ako. Tayo na sa loob. Halika na, yang tarsayang. O, yan Mauna naman kayo. yan. Susunod na lamang ako. Dalian mo, ha? Naku, mukhang masarap yan, ah. Aba, mahal naming Laon. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking pagpapanggap at pagsisinungaling sa iloy ng aking kapatid. Ngunit totoo ang sinasabi ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya. At kinikilala ko siyang iloy. Kahit pa siya iloy ng aking kapatid. Napakalakas ng loob ng batang yun na suwayin ang aking ipinag-uutos. Alam mong hindi susundin ni Marikit ang iyong nais. Patid nating dalawa kung gaano niya iniibig si Bagani. Ngunit bakit siya magtsatsaga sa isang lalaking hinupdan ng dangal at tinutuligsa ng lahat? Paano niya maipagmamalaki ang ganung uri ng lalaki? Nabubulag si Marikit sa kanyang nararamdaman. Hindi pa niya tanto kung anong mangyayari sa kanyang buhay kapag nanatili siya sa kanyang bana. Tama ka, Umbo. At alam ko na darating din ang panahon na magigising si Marikit sa kanyang kahibangan.
At magsisisi siya na hindi siya nakinig sa akin. Paano? Dumating na ba ang iyong kapatid? Nanggaling siya rito kanina, ngunit agad ring umalis. Bakit siya lumisan? Saan siya nagtungo? Umalis si Bubagani pagkat ayaw na siyang patuloy ni Baba sa balay. Di na raw siya maaaring manuluyan dito. Tuluyan na nga siya tinalikdan ni Baba. Naipag-utos ko na kay Amaya ang pagpaslang sa tagapagmana ni Mangubat. Ang kailangan na lang natin ay maghintay. Paano kayo nakakatiyak na gagampanan nga ni Amaya ang iniutos niyo sa kanya? Sapagkat alam niyang alam ko ang kanyang lihim at hindi niya nais na ito ay mawinyag. Magaling ang iyong naisip, Iloy. Walang kamalay-malay ang kapunuan na iniisa-isa natin ang kanyang angkan. Mas hindi magtatagal, ay matatapos na rin ang pamumuno ni Raha Manggubat. Kapit, may nais sana akong hilingin sa'yo. Ngunit alam kong hindi mo sasang-ayunan to. Salamat sa iyong pangunawa. Isusugo kita sa isang mahalagang gawain upang matupad na rin ang aking tagna. May isang Ginoo na nais kong ipatuklaw sa'yo. Pagdamutan niyo na ang payak na pagkain sa aming hapag, Ginoo. Itigil niyo na nga paghingi niyo ng tawad sa akin. Hindi na ako Ginoo. Hindi na ako kailangan paglingkuran pa. Mabuti pa't saluhan niyo na lamang ako. Busog pa kami, Ginoo. Huwag niyo kami intindihin. Kainin niyo ng lahat ito, Ginoo. Hindi ko nais maging pabigat sa inyo. Sa sandaling makahanap ako ng mapagkakakitaan, maghahanap na rin ako matitira. Ginoo, niyang isiping pabigat kayo sa amin. Kulang pa ka ang lahat ng ito sa kabutihang pinakikita niyo sa amin eh. Kaibigan ng turing namin sa'yo, Ginoo. At ang magkatoto, hindi nag-iiwanan. Dagang salamat sa inyo. Pagani, sabi ko na nga ba, dito lamang kita matatagpuan. Marikit, anong ginagawa mo dito? Inilahad sa akin ni Banok ang pagpapalaya sa iyo ng kapunuan. Kaya nagpasya ako na umalis na din sa balay na yon. Kung nasaan ang aking bana, ay doon din ang dapat kong kalagyan. Hindi, Marikit. Hindi ko kakayaan na magdusa ka rin gaya ko. Lubhang mapanganib sa batang dinadala mo kung dadanasin mo rin ang hirap ng pamumuhay rito. Kaya kong tiisin ang hirap. Dahil wala nang masasaklap pa kaysa malayo sa piling. Marikit, hindi ko isusugal ang kaligtasan ng ating magiging anak. Sundin mo na lang ang nais ko. Bumalik ka na sa balay ng aking baba. Higit na mas makabubuti sa iyong pagdadalang tao kung doon ka maninirahan. Pagani. Huwag mong gawin sa akin to. Huwag mong gawin sa amin na magiging anak ko ito. Huwag. Marikit, sige. Ayoko. Marikit, bumalik ka na sa bahay. Marikit! Umalis ka na! Ano ang lagayin ng ipinag-uutos ko sa iyo, Punong Alabay? Gumawa ako ng paraan upang sundin ang pinag-uutos niyo.
Magaling. Umaasa ako na maisa sa katuparan mo ito sa lalong madaling panahon. Hindi kita bibiguin. Iloy! Baba, tulungan niyo ako! Baba, tulungan niyo ako! Binabangungot ka. Si Banok. Nasa panganib si Banok. Maghunos dili ka, manggubat. Wala sa panganib si Banok. Mahimbing siyang natutulog sa kabilang silid. Kitang-kita ko. Tinuklaw siya ng kambal ahas na sinasabi sa tagna. Nakita mo na. Panaginip lang talaga ang lahat. Muli akong tinanggihan ni Bagani. Kahit nahanda ko siyang samahan sa karukhaan. Hindi ka pa rin niya iniibig hanggang ngayon. Iloy, huwag mong sabihin yan. Nakipag-isang dibdib lamang si Bagani sa'yo sapagkat siya ang kagustuhan ng kanyang baba. Ngayon, itinakwil na siya ng kapunuan. Wala ka na rin sa-isay sa kanya. Sirang-sira na ang pagkatao ng iyong bana. Bakit mo idadamay ang iyong angkan nang dahil sa isang taong ni minsan ay hindi ka naman inibig? Bakit ka na pa rito, Bagani? May masama bang nangyari sa'yo, anak? Wala, Eloy. Nagsadya lamang ako dito upang malaman kung nakauwi ng aking asawa. Narito na si Marikit. Bagani, hindi mo kailangang magtiis sa ganung uri ng pamumuhay. Handa akong bigyan ka ng sapat na bulawan upang makapagsimula muli. Hindi niyo na kinakailangan gawin yun, Eloy. Kaya kong magtiis sa kahirapan. Huwag lang ako mawalay sa inyo ni Banok at na magiging anak namin ni Marikit. Marikit, kami lamang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kaya kami ang pakinggan mo. Hiwalayan mo na si Bagani. Tawarin niyo ako, Iloy. Hindi ko masusunod ang inyong inuutos. Kahit na ilang ulit akong talikdan at pagtabuyan ng aking bana, ay hindi mababawasan ang pagtangi ko sa kanya. Marikit, nais mo bang itakwil rin kita katulad ng ginawa ng kapunuan sa iyong bana? Sa naisin mo man ang huli. Sasama ka sa amin ngayon. Halika. Iloy. Marikit. Halika. Iloy. Marikit. Marikit. Halika. Marikit. Anong gagawin niyo sa aking asawa? Saan niyo siya dadalhin? Huwag mo kaming pakialaman, Bagani. Nang dahil sa'yo, nagkaroon kami ng isang malaking kahihiyan. Magdahan-dahan ka sa pananalita sa aking anak, Lamitan. Anong kaguluhan ito? Ano? Paliwanag sa akin ang nangyayari. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Mahal na kapunuan. Nagpunta kami rito upang bawiin ko ang aking anak na si Marikit. Pagkat nais na niyang hiwalayan ang inyong anak na si Bagani. Hindi kami maaaring maghiwalay ni Marikit sapagkat dinadala niya ang aming magiging anak. Nagkakamali ka, Ginoo. Hindi nagdadalang tao si Marikit. O ang pinakamagiting, ang pinakamatapang na mandirigma sa puod na to. Kaya nga hanga kami sa'yo, Hangaway. Tumikit lang kayo sa akin. Kikita niyo, isang araw malayo rin ang mararating ko. Ito na ako. Ako din. Hindi pa ako tapos magsalita. Lilisan na kayo? Bukas mo lang tuloy ang pagbibida, Hangaway. Nahanap na kami ng asawa namin. Pwe, duwag sa asawa. Takot sa babae. Hindi pa huli upang ibalik ninyo ang kaayusan ng inyong buhay. At magagawa niyo lamang ito kung tatalikuran ninyo at iiwanan ninyo ang puod na ito. Ang bata sa sinapupunan ko ang siyang magpapaalala na tuloy ang ugnayan namin ni Bagani. Kung ganon, kailangan mawala ang batang yan. Kaya ipalalaglag natin ang bata.
Ang ahas ba na tumuklaw kaya ngaway ay ang iyong kakambal na ahas? Tama ang iyong hinala. At maaari siyang mamatay kung di siya mabibigyan ng lunas. Nasaan ang kakambal mo? Sabihin mo! Ibibigay ko ang lunas sa pagtuklaw sa ahas kung bibitiw kayo sa pagiging punong babaylan. Nauunawaan ko kung bakit ikinatutuwa mo ang aking paglisan. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong ikakapahamak ng aking baba sapagkat kung hindi, mananagot kayo sa akin. Simula ngayong gabi, hindi na ako ang magiging punong babaylan. Nagbitiw na ako sa aking tungkulin.